Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam nyo, medyo makapal lang po talaga ang muka ni Kibuloy at saka ni Malutikia. Okay? Actually, with due respect naman kay Malutikia, si Malutikia po talaga, ayun talaga yung paniniwala niya. Wala tayong magagawa doon. Ayun talaga eh. Pero itong si ibang mga vlogger po ng mga DDS, alam naman po natin na mga bayaran yan. Si Malutikia po kasi, ayun talaga paniniwala niya. Kasi unang-una, wala naman siyang YouTube channel. Pangalawa, hindi naman monetized yung mga platform niya. So kung ano man na sinabi ni Malutikia, paniniwala niya yon. Ang problema, medyo may katangahan lang talaga ng konti. Hello po, Sir Lordones. Maraming salamat, no? So, teka lang, gamit tayo ng Google dito. So ngayon mga kababayan, no, ang sabi po kasi ni Kibuloy, si Kibuloy po ngayon nakakulong. Alam naman po natin, nakakulong. Si Kibuloy po nakakulong. Pero po kahit po na nakakulong po si Kibuloy, ay nakakapagbigay pa rin po siya ng mensahe sa pamamagitan po ng mga recorded video. Minsan po si Atty. Torion at nung nakaraan nga po kahapon si kay Malutikia. So nakakatawa nga po sa sinabi nga po ni Malutikia dito na sinabi daw po ni Kibuloy na guguluhin niya daw po ang buhay ni Presidente Bongbong Marcos. Di ba? So, ang sabi ni Kibuloy, ginulo ninyo ang buhay ko, guguluhin ko rin kayo. As if naman na may kakayahan ka pa. As if naman na makakalabas ka pa dyan. O, so ito hello po, Julie Marayoyama, hello po. Kay Maribeth Said, hello po. Kay Ninita Umali, hello po kay Edwin Laksamana, no. Maraming salamat po sa inyo lahat, no. So, sa mga bagong dating, no. So, ito mga kababayan, no. So, sabi dito ni Kibuloy. Nakuha ko to from People's Tonight, Inihayag ng media personality si Malutikia nitong Martes, Pebrero 11 na nakausap niya si Kingdom of Jesus Christ Apollo Kibuloy. So, ang message nga po ni Kibuloy ito, Sabi ni Kibuloy, ginulo nila buhay ko, guguluhin ko sila. Nakausap kami ni Pastor Kibuloy at naalala ko at nalaman ko bakit ka, sir, tumatakbo. Ang sabi niya sa akin, ginulo nila ang buhay ko, ginulo nila ang ministeryo ko, ngayon guguluhin ko sila. Saad ni Malutikia. So malupit. Ang akala ko ba, 'di ba, ang pinaglalaban ni Kibuloy good governance, poverty, anti-corruption. Ang pinaka-motivation mo lang pala kung ba't tatakbo, manggugulo ka lang. Matagal ka na nang gugulo, ngayon nakakulong ka, manggugulo ka pa rin. Anong klaseng utak 'yan? 'Di ba? Tanga-tanga na lang pumoboto sa iyo. Putragis na 'to. O 'di ba? Ang dami mong atraso. Puro sa mga bata pa. So ngayon mas maganda mga kababayan, sino ka ba, Kibuloy? Huwag ka magpagkunwari. Sino si Kibuloy? Bula ang propeta. Bula ang propeta. So ngayon mga kababayan, ito po yung statement nga po ni Malutikia. Ano natin to baka mamaya makapiright tayo, no? So ito, sige. May video dito Hello, ang mga disipulo ni Pastor Kibuloy. Woo! Kamusta kayong lahat at magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y pinakiusapan na magsalita. Usually nasa likod lang ako. Napakiusapan o nabayaran? Ay, ikaw ba pupunta ka ba dyan ng libre? Di ba? PDF file yan, di ba? PDF file. Ayan, meron palang word na mas maganda dyan, PDF file. Ako po ay nautusang pumunta dito. Pupunta ka ba ng libre? Ha? Diba? Usually, nai-interview ng SMNI. Bakit ako parating nagpapa-interview sa SMNI? Isang rason lamang po. Kasi paras kayong tanga. Yun ay dahil sa ginawa sa SMNI. Kaya tuwing nag-iimbita sila, ako'y pumupunta at nag-e-explain. So maraming salamat, SMNI. So, sa tingin nyo ba, si Malutikia ba nakatikim ba ng batuta ni Kibuloy? Tatanong ako kasi, actually mga kababayan, minsan po kasi pinapanood ko yan si Malutikia. Di ba? Minsan ako nagtataka na rin po talaga, at nagtatanong na, alam pa ba ni Malutikia yung mga pinagsasabi niya? Hindi po normal sa isang tao ang sumuporta sa isang PDF file.
PDF file, mga kababayan. PDF file. Okay. Hindi po normal yon. Nakakadiri yun. Kaya nga ako talaga, nagulat po talaga ako sa mga bobong mga DDS, mga kababayan, kung bakit sila patuloy na sumusuporta kay Kibuloy. Di ba? Normal pa ba yun? Na alam mo na pala na si Kibuloy ay isang PDF file, susuportahan mo pa? At tandaan natin, mga kababayan, yung mga kaso po ni Kibuloy, hindi naman po bago yan. Matagal na po yan. Na-dismiss lang po ito doon sa Davao City. Kaya nabuksan po ulit. Ang maganda nga kasi dito, yung mismong biktima nga po ni Kibuloy, hindi po sumuko. Di ba? Yan, continue nga natin. Sige. Alam po nyo, napakahirap kumampanya na walang kandidato. Pero may punla na iniwan si Pastor Kibuloy sa inyong lahat. Sabi ni Malutikia, mga kababayan, kayong mga miyembro ng KOJC, merong pinunla si Pastor Apollo Kibuloy sa inyong lahat. Ano yon? Anong pinunla? Ikaw, Malu, napunlaan ka rin ba? Ano yan? National Geographic? Visit na to, no? Ang daming pwedeng word na sabihin, bakit pinunla pa talaga? Diyos ko, ano ba yan? Ang hindi natin makikita isang tao, pero equivalent yun ng napakaraming tao na sumusuporta at nagmamahal sa kanya. Kita nyo, mga kababayan, no? Medyo madaming tao dito. No? So, kasi, sabi nga po ni General Torre, yung miyembro daw po ng KOJC na yan, at least 50,000 ba? At least? Di ba? So, hindi siya 7 million. Okay, maraming salamat din po, Nagi, si Shiro, maraming salamat. Di ba sabi po nila Kibuloy, ang miyembro daw po nila 7 million. Pero hindi pa po umabot ng 100,000 po yung miyembro ni Kibuloy. So, ito na po sila lahat. Nandyan na po sila, dyan po sa kick-off rally po nila sa kahapon, sa sila kahapon. San Juan. Isang araw pala sa San Juan. Oh. So, tingnan nyo ngayon. Nasaan sila ngayon? Hindi, sa San Juan sila ngayon. Nung nakarang araw, kalimutan ko na. Ngayon pala nasa San Juan sila. Oo. So, ito pala, mga kababayan, ito yung medyo madaming umattend kasi kick-off rally ito eh. Yung ngayong araw, yung sa San Juan, ang konti ng tao. Andun sila sa isang parang, parang venue lang na close venue. I think siguro ang kasya lang ata doon mga 2,000. Isipin mo nagrarally kayo, 2,000 lang pumunta at doon pa mismo sa may Green Hills. Oo. Kaya pala si Pantaleon Alvarez, nakita ko nung isang araw, nandun pala. Di ba? Oh. So ito, mga kababayan, yung mga nakita ninyo, ayan lang yun. Mga miyembro po ni Kibuloy yan, kaya nga tuwan-tuwa eh. Oh. Kayo po ang una sa kampanyang ito na nakagawa ng nationwide kick-off. O, diba? So, umamin si Malutikia na ang mga pumunta talaga dito, mga miyembro ni Kibuloy. O, diba? So, syempre may budget yan, di ba? Yan tayo eh. Alam mo yung ayoko talaga kay Malu. Okay lang naman na DDS siya eh. Okay lang na DDS siya, walang problema 'yon kasi karapatan niya 'yon. Ang ayoko lang po kasi sa kanya, pro-China. At minsan, mga kababayan, sa sobrang bias niya po, minsan nagtatanong na po ako na, Malu, alam mo pa ba yung sinasabi mo? Salita ka ng salita, parang hindi mo na ata alam yung sinasabi mo, and she's claiming na isa siyang political strategist. Saan ka nakakita na political strategist na bobo sa strategy? Oh. Okay, continue natin. Sige. At tumataas ang balahibo ko pag tinitingnan ko kasi wala silang kandidato. Hindi nila kasama si Pastor Kibuloy. Pero nagawa niyo mag-nationwide. Di ba? So mga KOJC member nga lang ito. Mga KOJC member nga lang ito, mga pumunta. Oh. So sa mga nanonood, kung gaano
gaano katibay ng KOJC at ng mga kasapi ni Pastor Kibuloy, ito na po yun. Ito na yon. Parang mali ata yung sinabi ni Malu, ha? Ito na yon. Ito lang yon. Nagmalaki mo pa. Ito lang yon. Nakikita nyo kung gaano silang kalakas. At nararamdaman ng buong Pilipinas. Ang batuta ni Kibuloy. Naramdaman ko rin ang batuta ni Kibuloy, sabi ni Malu. Na pinaglalaban natin ang kausa ni Pastor Kibuloy. So nung ako'y linapitan para magsalita, sabi ko hindi naman niyo ako ini-interview. Ano naman sasabihin ko dito? Diba? Ako po'y sanay sa kampanya, ako po'y madalas nasa likod. Pero nagkausap kami ni Pastor Kibuloy at naalala ko at nalaman ko, bakit ka sir tumakbo? Ang sabi niya sa akin, ginulo nila ang buhay ko. Ginulo nila ang ministro ko. Ngayon, guguluhan ko sila. Kaya po ako'y gulat na gulat. Nung ako'y pumasok, sabi ko parang Actually, no, alam mo, Kibuloy, kung meron mang gumulo dito, ang ginulo mo sarili mo. In the first place, mga kababayan, ito meron, di ba gago, di ba? Di ba nakakainis, di ba? Sabi ni nakita ko yung mga comment niyo, nainis kayo. Baby Ruth, di ba? Ako rin. Nainis din ako. Kasi mga kababayan, una sa lahat, bakit mo sinisisi sa ibang tao yung ginawa mo? Ikaw yung namolestyan ng bata. Ikaw yung gumawa ng isang money laundering dun sa Amerika. Ikaw na sinungaling. At ngayon, allegedly, na yung mga ninakaw ni Duterte, tinago sa KOJC. Ikaw yung may gawa niyan eh. Ba't sinisisi mo yung ibang tao? Para ka namang bata niyan, tanda-tanda mo na, para ka namang bata niyan. Diba? Tikoy, binayad niya kay Malu. Tawa ko dyan. Hindi nga, diba? Diba? Ang point ko dito, bakit sinisisi mo ibang tao doon sa mga ginawang krimen na ikaw mismo may gawa? At tandaan nyo, mga kababayan, hindi lang ito basta-basta krimen kasi nga po, merong conspiracy po ito, merong pakikipagsabuatan. Tapos yung sasabihin ni Malu Tiquia, ginulo ninyo buhay ko? Ginulo ninyo ministro ko, guguluhin ko rin kayo? Anong klaseng gulo gagawin mo? Matagal ka nang gugulo. Nung sinabi mo, dun sa isang video mo, na merong session sa Malacanang ng droga, dun pa lang nanggugulo ka na. Nung sinabi mo na merong orgy na nangyayari sa loob ng Malacanang, dun pa lang nanggugulo ka na. Di ba? So, nasan yung Nasan yung mga ebidensya ninyo na merong pat session dun po sa Malacanang? Wala, bunganga mo lang. And actually, mga kababayan, bulok po yung KOJC, bulok kayo, bulok. Saan kayo nakakita? Na appointed son of God. Puta, ina-appoint na pala yung anak. Saan ka nakakita ng ganun? Saan ka nakakita ng ganun klase paniniwala? Appointed son of God. Sino nag-appoint? Sarili niya. O, di ba? Saan ka nakakita ng turo ng isang religion na nung manganganak si Kibuloy, nung palabas pa lang yung ulo niya sa puwerta ng nanay niya, yung gabi naging umaga. Puta, hindi na-detect ng hindi na-detect ng mga scientists yun, yung nangyaring ganun. Puta, yung gabi naging umaga. Hindi siya scientific, di ba? Saan ka nakakita ng ganun? Tapos merong malaking agila na nakabantay sa labas. Tapos, ang pinakamalupit dito, nung nilabas ka na sa puwerta ng nanay mo, dumating yung Diyos nakasakay sa ulap. Parang si San Goku. Doon palang bullshit na eh. Kaya ngayon, mga kababayan, para sa akin, Malu, ano ba? Naniniwala ka dito sa ganyang klaseng kwento? Dalawa lang yan eh. Kung hindi ka bayad, tanga ka. Alin ka doon sa dalawa? Bayad ka ba o tanga ka? Mga kababayan, bobo na lang po ang maniniwala sa ganung klaseng tao. Agree ba kayo doon?
Kaya hindi umaasenso ang Pilipinas sa mga taong katulad ninyo eh. Oh, kulto, grabe naman grabe naman kung makakulto naman kayo, di ba? Oh, continue natin, sige. Dumadagundong ang lugar. Dumagadundong ang lugar habang binabayo ni Kibuloy. Dumagadungdong, ba? Dumagadungdong. Nabubulol ako. Umaalog-alog ang taba habang binabayo ni Kibuloy. Kibuloy. Malamang natalsikan to, no? Sa tingin ko po, ito ang kick-off na napakaingay, napakalakas ng energy. At sana po Dumadagundong. Ayun. Dumadagundong. Yon. Dumadagundong, sabi ni Malu nung siya ay binayo. Ewan ko sa'yo, Malu. Visit ka na. darating na 90 days, patuloy po tayong magpalakas. Patuloy po tayong ipaglaban ang ating kandidato na Napanood ko nga to. Oo, napanood ko to. Yung sa National Geographic. Oo. Tsaka sa Animal Planet. No? Napanood ko nga sila. kinulong nila at hindi makasama sa atin. Tatandaan Uy, grabe ka naman. Talagang dire-diretso naman yan. Ano ba? Ayun naman si Jenorvin. Ayan ang problema sa'yo kay Jenorvin. nyo sa kampanya, ang gusto ng taong bayan, bago. Ang gusto ng taong bayan, hindi yung recycle. Ang gusto ng taong bayan, hindi yung nahalal ka na noon, wala ka namang ginawa. Sakto, si Bato. Oh, si Bato, si Robin, si Bongo. Sakto. So ano ang hudyat ng panahon? Grabe actually ako, Malu, nagdududa na ako sa'yo, ha. Yung mga word na ginagamit mo, punla, dumadagundong. Di ba? Ano ba? Naalala mo ba si Kibuloy? Dumadagundong. Ang taba. Ang hudyat ng panahon ay bagong muka at bagong pangalan. Kaya kahit wala ako si Pastor Kibuloy, hindi natin makakasama sa 90 days. Kayo ang kapangyarihan na tutugon sa nais magawa ni Pastor Kibuloy. Magaling. Tingin po natin si Pastor Kibuloy sa Senado. Magaling. Very good. Maraming salamat. Hindi, pero to be fair kay Malu Tequilla, yung speech niya na yan, ang ganda ng speech niya. Hindi, kunwari kung para ibigay yung suporta kay Kibuloy, di ba? Maganda yung speech niya kasi napaano niya yung tao napahype niya Napahype niya yung mga tao Pero syempre, ang tanong natin dito, anong klaseng motivation ba meron dito kay Malu? Na alam naman po natin kung anong klaseng tao po si Kibuloy. Anong klaseng pabor ba ang nakuha mo? Anong pabor ba ang nabigay sa'yo? Or talaga paniniwala mo lang yan? Kasi mga kababayan, ako naniniwala naman ako na si Malu matalino. Hindi naman bobo yan Di ba? Political strategist nga Pero yun nga lang, kapag nakita ko po siya nagsasalita, puro kabobohan mga sinasabi. Bilang sa political strategist, dapat balanse ka. Pero hindi ko po yung nakita kay Malu. Oo. So yan so kayo po mga kababayan Ano nga po masabi nyo nga po dito sa punla ni Malu Tequilla at sa dumadagundong na pag-alog po ng mga kolesterol ni Malu at ni Kibuloy. Kayo ba? Napanood nyo ba yung video nila ni Kibuloy sa National Geographic? Kayo ba? Ano masasabi nyo nga dito sa speech nga po ni Malu Tequilla? Well, to be honest kung ako tatakbo ako senador, maganda yung speech ni Malu Tequilla baka kunin ko siya. Si Malu Chicharong Bulaklak. Yun So pag-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. And then mga kababayan, next topic po tayo May isang topic pa tayo dito. Hindi, actually may tatlo pa tayo
mahaba tong live stream natin. At sana dyan lang po kayo. No? So itong isa. Ito. So pag-usapan, bati muna tayo. So hello po no, kay Trixie Villa, kay Baby Ruth, kay Nyon Beg, hello po, kay Lito Dagale, maraming salamat. Hello po kay Alex X, hello po kay Brad Joromski, kay Baby Ruth, maraming salamat. Palmolive, o nga pala, no? Sa tingin niyo ba si Malutikia ay member ng Palmolive Girls? Oh, Robin Revilla ayaw, di ba? Ayaw sa debate, no? Oh. Kasi din Mariano, kay Mario Melendez, kay Sunny Claro, hello po, kay Eberlito, kay Full Blooded Lakay, kay Lakay Martibi. Okay. So start na po tayo, next topic po tayo, no? Okay.